Pinaghahanap ng pulisya sa Davao City ang dalawang lalaking posibleng may kinalaman sa pagpapasabog sa mga sinihan ng dalawang mall sa lungsod. Isa sa kanilang nakuna ng CCTV na pumasok sa mga naturang sinihan. Makibalita tayo kay Tech Ocampo ng GMA Davao. Nakita sa mga CCTV footage ng dalawang mall sa Davao City ang isang lalaking posibleng may kinalaman sa pagpapasabog sa dalawang sinihan doon. Sa footage ng SM City Davao, makikita ang pagbili ng lalaki ng tiket sa sinihan. Pumasok daw ito sa sinihan pero lumabas din makaraan ng halos 1 oras. Iba na ang suot nitong damit at nakasombrero na nang lumabas. Doon na raw lumipat sa Quezano Mall ang lalaki. Nakita rin sa CCTV ang pagbili niya ng tiket, pagpasok sa sine at paglabas. Ayon sa pulis, may isa pang posibleng kasabwat ang lalaki pero hindi ito nahagip ng CCTV ng mga sinihan. Gayunman, nalaman nilang hitsura ng lalaki sa tulong naman ng CCTV ng isa pang hiwalay na shopping center. Doon daw binili ng ikalawang lalaki ang isang uri ng baterya na nakita sa blast site. Tanging ang shopping center na pinuntahan ng ikalawang lalaki ang nagtitinda ng ganong uri ng baterya sa lungsod. Ayon kay Mayor Rodrigo Duterte, lalagyan ng 1 milyong patong sa ulo ang mga nasabing lalaki kung hindi pa sila susuko. At dahil nagsuot ng sombrero ang isa sa mga itinuturing salarin, you will be asked, and this is the imprimatur of all of us here in this table, you will be asked to remove your cap, hat, and shades and everything. And if you do not want to do it, you will be denied entry. Just trying to come up with good measures. tinukoy naman ng pulisya ang ilan sa mga posibleng ginamit na materyales sa pagpapasabog sa sinihan ng dalawang mall kamakailan. Kabilang sa mga ito ang cellphone, casing ng baterya, plastic at plastic container. Posibleng ang mga ito raw ang ginamit para mabuo ang improvised explosive device. Tinukoy rin ang ilang kemikal na posibleng inihalo sa pampasabog. Lumabas sa chemical report na high explosives ang ginamit. Once the cellphone vibrates, pag-vibrate ng cellphone, nag-on yung merong terminal doon na nagkukunik sa battery, na supplyan ng battery, power supply, yung blasting cap, at yun ang nag-initiate ng explosion, kablam ang C4. Nagbabala naman ang otoridad sa mga nagpapakalat ng mga maling text message kaugnay sa mga bomb threat. Nakikipagtulungan sa amin ang mga communication server natin, telephone companies. At matre-trace namin and then we will file appropriate cases. Tech Ocampo, Nagbabalita, Pilipinas.